Isang kahong gawa sa kahoy, laman ay panlinis ng sapatos. Isang ordinaryong bagay, ngunit para sa batang si Tony, ito ang kanyang pinakamahalagang pagmamayari. Mahigit 7 dekada ang nakalipas matapos magkaroon ng matatagumpay na mga negosyo, isang makabuluhang paninilbihan bilang Philippine Ambassador, maging ama sa 10 supling, wala pa ring nagbago kay Tony. Nananatiling pinakamahalaga sa kanya ang kahong ito na nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Sa edad na 10, si Tony ay nawala ng ama nung panahon ng gyera. Nakaligtas sila ng kanyang ina na tanging mga suot nilang damit ang dala. Si Dominga Lim Cabangon, isang natatanging babae na mag-isang nagpalaki sa batang si Tony sa panahon ng taghirap at kaguluhan, ay siyang naging pangunahing impluwensya sa kanyang buhay. Ang kanyang inang si Dominga ay naglako ng isdang huli sa Ilog Pasig na siya niyang dinadaing. Isang kahig, isang tuka. Ito ang malateleseryeng pamumuhay na dinanas ng mag-ina. Matapos lumayo sa pagmalupit ng mayayamang kamag-anak, napilitan silang suportahan ang kanilang sarili. Sa murang edad, hindi nagkatubiling tumulong si Tony sa kanyang ina. Tumao sa tindahan, nagbenta ng dyaryo, comics at panggatong habang siya ay nag-aaral. Nilalakad niya ang mabatong daan papunta sa paaralan sa init ng araw. Kaya't minsan, nilapitan ni Tony ang ina upang humingi ng pambili ng bakya sa halagang 30 sentimo. Hindi niya inaasahang mapaiyak ang ina dahil kahit ilang sentimo ay wala silang pambili ng bakya. Hindi matiis ng batang si Tony na makitang naghihirap ang kanyang ina, kaya't lalo siyang nagsumikap na maiahon ang kanilang kalagayan. Pati ang paglilinis ng sapatos ng mga sundalong Amerikano ay kanyang pinasok. Dito niya naranasan ang isa sa pinakamababang pagtrato sa kanya ng kapwa nang siya ay pagsisipain ng sundalo. Ngunit namayani kay Tony ang kabutihang itinuro sa kanya ng ina. Sa pagsisikap nilang mag-ina, nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-aral sa University of the East. Sa kanyang pagbibinata, hindi na iwasang mapasali si Tony sa ilang gulo kasama ng mga kaibigan. At lalo namang hindi na iwasang lapitan ng maraming kababaihan ang binata. Sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutan ang pangako sa sariling magtagumpay para sa kanyang ina. Sa inip niya, pinili niyang kumuha ng 2-year course bilang automotive mechanic habang patuloy ang paghahanap ng pagkakakitaan. Nakapagpundar siya ng ilang jeepney at ng isang pawn shop sa Paco. Ito na ang masasabing umpisa ng napakarami at napakalaking mga negosyong itatayo ni Tony sa hinaharap. Sa napakahabang pila ng kababaihang kanyang nakilala, nanaig ang kanyang pagtingin kay Benny, si Bienvenida Angeles, na siya naging katuwang niya sa pagtao ng pawn shop habang siya ay nag-aaral. Sila rin ang naging magkatuwang sa buhay. Sa pag-umpisa ng sariling pamilya, hindi nakalimutan ni Tony ang kanyang pinakamamahal na ina at madalas niyang sinasabi na siya isang mama's boy. Dumating ang panahong nagpaalam na ang kanyang ina. Hanggang ngayon, ang mga gusaling pagmamayari ni Tony ay pinangalanan niyang Dominga sa alaala ng inang nagsakripisyo para sa kanya. Hindi nagtagal, nagbunga ang lahat ng kanilang pagsisikap at unti-unting lumaki ang kanilang mga negosyo. Ang dating comics na ibinebenta, naging mga printing press, pahayagan at broadcasting corporation ngayon. Ang tinutuluyang kubo na mag-ina, mga luxury hotel sa iba't ibang panig ng bansa, insurance companies, car dealerships, shopping complex at ilan pang mga negosyo ang pumalit sa isang kahig at isang tukang pamumuhay nila noon. At dahil sa kanyang natatanging pagpapalakad sa mga negosyong ito, si Tony ay ginawaran ng sari-saring parangal sa lipunan. Bilang isang huwarang mamamayan, siya ay naatasang manungkulan bilang embahador ng Pilipinas sa bansang Laos. Sari-saring foundation ang kanyang sinusuportahan para makatulong sa kapwa Pilipino na nagdaraan sa hirap na kanyang dinanas. Ngunit ang pinakamahalaga niyang tagumpay ay ang kanyang mga anak. Ang huling bilin ng kanyang ina, mahalin ang mga ito at palakihin ng mabuti.
Si Ambassador Antonio Cabangon Chua na ngayon ay nagdiriwang ng ika-80 kaarawan. Ang dating shoe shine boy ay may mahalagang ibabahagi sa ating lahat. Lahat tayo ay may 24 oras sa isang araw. Nasa atin kung paano natin gagamitin ang 24 oras na ibinigay sa atin. Long ago and far away, I dreamed a dream one day, and now that dream is here beside